Magandang buhay! Hi mga B! It's me, your Warino living in Manila. Shala! Living! For today's video, kung may free time ka, tara, samahan nyo kami sa aming A Day in My Life. Katatapos nga lang ng long weekend, kaya naman, back to reality na naman tayo. Nakaligo na nga ako ng mga oras na ito, tsaka nakapagbihis na din, kaya naman, heto, tinahanda ko na yung aking kakainin at aking babaunin. Nakapagluto na nga ako kanina nitong pakbit na nabili ko sa palengke, kaya naman, ito na lang din yung uulamin ko. As usual, sa taong nagtitipid nga dito sa Manila, kung ano yung ulam sa umaga, yun na din sa tanghali. At kung hindi ka pa nga kumakain, tara, samahan nyo ko mga B. Pagkatapos ko nga kumain, agad na din ako nagasikaso sa paghugas, tsaka naman itong aking pagsisipilyo. May gumagamit nga ng CR, kaya naman dito na lang ako sa lababo. Pagpasensyahan nyo na mga B, paminsan-minsan lang naman to. Nang okay na nga ako, bumaba na nga din ako dahil nga ihahatid pa ako ni Rika. Siya nga yung umahatid sa akin at naiiwasan ko nga mag-commute pag wala siyang pasok at pag may free time siya. Heto nga, at kung mapapansin nyo, pinupunasan niya nga ito kasi nga maalikabok nga ito. At chinek niya na din yung gulong, tsaka niya din ito binumbahan para nga hindi ito ma-flat. Nagmamadali na nga kami kasi nga anong oras na ito at baka nga maabutan na naman kami ng traffic dahil nga natatapos pa lang ang long weekend at magsibalikan na yung mga nagsipagbakasyon. Sana all na lang talaga sa mga nakapagbakasyon, sa sunod kami naman. O siya, tama muna tayo sa mga bakasyon dahil nga wala pa tayong pera at mag-iipon muna tayo para sa pag-uwi natin, meron man lang tayong pera. Babay nga muna at eto, paalis na kami. Medyo maluwang pa nga yung kalsada ng mga oras na ito, pero nung nasa kalagitnaan na kami, lalo na dito sa gate 3, inaabutan na talaga kami ng traffic. At kung makikita nyo nga, pati na rin talaga sa expressway, traffic na din talaga. Ito talaga ang senaryo ko kada umaga, lalo na pag nagko-commute ako o nag-jeep, sobrang tagal talaga ng biyahe. Mahigit 1 oras talaga kung nakakapagbiyahe pag ganito talaga ang traffic. Kaya naman sa mga gustong mag-Manila dyan, sana maging handa kayo at mahaba din ang pasensya nyo. Pasalamat na lang talaga at nakamotor kami at nakakapagsingit-singit nga si Rika. At pagkatapos nga ng ilang minutong biyahe, heto at nakarating na din ako dito sa aking trabaho. Nilinis ko na nga muna itong aking table, nilagyan ko lang ng mga alcohol kasi nga matagal-tagal din na walang pasok at marami na naman ditong mga alikabok. At ito nga at nakapaypay na naman ako dahil nga sobrang init pa rin talaga. Lagi ko na nga itong dikit itong aking paypay kasi nga sa init nga ng panahon mapapapaypay ka nga nang wala sa oras. O siya, pagkatapos ko nga maglinis, nagasikaso na din ako para na din makapag-umpisa sa aking trabaho. Fast forward nga habang nagpa-process nga ako, nag-Viber nga yung aming TL na kailangan nga pumunta sa BIR. Nakalipa nga yung aming liaison, kaya naman dahil sa ako yung nagpa-process, ako na lang yung nag-volunteer na pumunta doon sa mismong BIR. Gusto ko nga din talagang pumunta doon dahil nga may mga concerns din talaga na gusto kong itanong sa kanila para nga pag may magtanong din sa akin, masasagot ko na din talaga kaya sila. Kaya naman, agad na din akong nag-asikaso para nga makalis na din at mainit na nga ng mga oras na ito kasi nga 11:00 na din. Nag-ayos na nga lang din ako niya ng very light para man lang maging presentable at ginawa pa ngang salamin itong aking calculator. Paghahalataan na lang talaga na hindi nga mahilig sa salamin. At nang okay na nga ako, agad na din akong umalis para nga makabalik din ng maaga. Pangatlong beses ko na nga ito makakapunta sa kanilang BIR kaya naman alam ko na din kung paano. Nung una nga, yung nag-concern ako. Pangalawa, yung tinamahan ako ng aming liaison at eto, ako na lang ulit. Hindi naman siya kalayuan, sasakay lang ng isang jeep at yun na yun. Medyo mainit na nga ng mga oras na ito kaya naman binibilisan ko na lang yung lakad at para na nga makasakay na ng jeep. Naghintay nga lang din ako dyan ng ilang minuto at nakasakay na din ako. Kasama na din talaga to sa aking trabaho. Minsan pag wala talaga yung aming liaison, ako talaga yung nagvo-volunteer na pumunta minsan sa SSS at dito nga sa BIR para nga din talaga nakikilala ko yung kanilang mga officer at para din natatanong ko yung mga questions o yung mga concerns na hindi ko minsan masagot sa aming mga deployed or sa mga nagko-concern ng mga co-or at mas nakakabuti nga ito para nga talaga nalalaman ko din kung ano yung mga isasagot ko sa kanila. Dito nga pala located yung aming RDO sa Makati dito sa Export Bank Buendia. Medyo stricto nga din sila dito kaya naman hindi ka talaga basta-basta makakapasok. Heto at na-ready ko na yung aking ID. No ID, no entry nga pala sila. BIR po, RDO for US. Kukuha ko ng form ate. Pwede ka pala.
Pagkatapos nga nilang ibigay yung aking ID at yung number kung saang floor ako pupunta, heto, dumiretso na din ako at dinikit ko lang muna itong aking number. Pumasok na din ako agad, tsaka naman nag-filled up lang nitong kanilang mga information kung saan pupunta, anong pangalan at kung sino yung pupuntahan. Kinabahan nga ako nung una kong pagpunta dito kasi nga akala ko hindi talaga ako papapasukin, first time ko pa rin naman. Goods na nga din yun para nga din talaga sa seguridad. Heto nga pala yung binigay nila kaninang sticker para nga alam nila kung saan ako pupunta. Sa RDO 49 nga ako pupunta at sa 31 floor nga ito located. Pagkababa ko nga ng elevator, agad din ako dumiretso sa kanilang guard para nga humingi na din ng number at para na din mabigyan ako kung saan at kung alin yung concern ko. Heto nga ang loob ng kanilang BIR. Dagdag kalaman na lang din mga B, baka makatulong din sa inyo. Hindi porket nasa Makati ka ay naka-RDO 49 ka. Yung RDO is nagbe-base sila kung saan ka nakatira. Halimbawa dyan sa Samar, mayroon din tayong RDO and then pwede tayo magpa-transfer dito sa Makati kung saan tayo nakatira. Depende na lang yung kung mayroon kang certificate na magpapatunay na dito ka nga nakatira. Kasi kung saan ka naka-RDO, doon ka din nila i-accommodate. Balik na nga tayo dito sa aking video. Naghihintay na nga ako at nang matawag ang aking number. Please proceed to counter 4. Good morning, sir. Ako po yung handler po ng employer po ni Top Sir sa Makati po sa Kamako. May concern nung po kami, sir, kaya po ako pinapunta dito. Regarding po sa... Agad-agad na nga din akong pumunta dito sa aking officer in charge para nga i-raise yung aking concern at para na din masolusyonan na agad at para mabigyan din ako ng mga kasagutan. Nang masabi ko na yung aking concern, naghintay lang ako ng ilang minuto at eto, binigyan lang din niya ako ng mga reasons kung ano nga yung mga concerns ko. Dali-dali na nga din akong sumakay ng elevator at umalis na din para nga makabalik na papuntang office. Fast forward nga, after ng ilang minuto, heto, nakabalik na din ako sa office. Nagpahinga lang ako saglit, tsaka naman, viniber ang aking mga superior para nga sabihan kung ano yung nangyari doon sa aking naging lakad para nga aware din sila at para magkaroon din sila ng ideya. Dahil mag-aalas 12 na nga ng mga oras na ito, kaya naman nag-asikaso na din ako sa aking lunch at para na din makakain at makapagpahinga. Gustong-gusto ko ngang matulog dahil nga napuyat ako nung mga nakaraang gabi sa kakanood nga ng K-drama at kung hindi ka pa nga kumakain, tara samahan nyo ko mga B. Heto nga lang ulit na naman yung aking baon, yung aking pakbit na niluto kaninang umaga at ulam. Then fast forward, uwian na nga ng mga oras na ito bago nga kami umuwi dahil nga nagugutom na din ako at hindi nakapagmeryenda. Dumaan muna kami dito sa aming binibilhan ng mga tinapay. Bumili lang kami dyan ng 2 egg pie tsaka 2 mamon. Kutkutin nga namin ito dahil nga hindi talaga kami kumain kanina at medyo magutom na din ng mga oras na ito. Fast forward, heto, nakauwi na nga kami sa bahay. Nakapagbihis na nga ako dyan at ito't kakain na naman tayo ng gabihan. Meron nga palang niluto si mama na gulay, okra tsaka kangkong at eto at mayroon ding niluto sila Ate Jeannie na isda. Ay kung hindi ka pa kumakain mga bi, tara kain tayo. Isa na namang thank you Lord sa araw na ito at kung nakaabot ka sa panonood hanggang dito, salamat and Diyos magbalos!